Narito ang mga malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Sa pagharap ni dating Senador Laila De Lima sa pagdinig ng House Quad Committee tungkol sa war on drugs at umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng nakarang administrasyon, inilatag ni De Lima ang mga natuklasan umano niya tungkol sa Davao Death Squad o DDS, pati na ang tungkol sa reward system na ipinatutupad ng Noy Alcalde ng Davao na si former President Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni De Lima, ang pahayag niyang ito ay sumusuporta sa nauna nang nabanggit ni retired Police Colonel Royima Garma na reward system at pagpapatupad ng Davao model sa anti-drug war campaign ng Duterte administration. According to a witness in the 2009 CHR investigation, during the first period of the DDS from 1988 to 2000, the assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. After the summary execution of targeted victims, the DDS members would regroup at their safe house and divide the reward. During that time, MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni retired Police Colonel Joe V. Espenido na inutusan siya ni Senador Bato de la Rosa na iugnay si dating Senador Laila De Lima sa isyu ng illegal drug trade. Sinabi ito ni Espenido sa pagdinig ng House Quadcom kahapon, October 22 sa War on Drugs ng Duterte admin. Binawi na rin ito ang mga naging pahayag niya noon laban kay De Lima. There's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other to make sure that your testimonies against Senator De Lima is consistent. Do you confirm this? Yes or no? I confirm, Your Honor. With your answers to my questions, Colonel Espinido, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Hataw Balita ngayon. Payag si Vice President Sara Duterte na sumailalim sa neuropsychiatric at drug test sa isang kondisyon. Nais ng Vice Presidente na magpa-drug test din ang lahat ng mga tatakbo sa Kongreso sa susunod na eleksyon at gawin ito ng naka-live sa TV. Ito'y kasunod ng panawagan ng ilang mambabatas na magpa-psychological assessment ang pangalawang Pangulo matapos ang mga mabibigat na pahayag nito noong Biyernes laban sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug. Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after kasi hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila. So dapat ngayon na. Ayun na. Magpa-drug test tayong lahat. Hataw Balita ngayon. Handang tanggapin ng mga baguhang mambabatas sa Kamara ang hamon ni Vice President Sara Duterte na magpa-drug test kung mangangako ang pangalawang Pangulo na dadalo at susumpa sa pagdinig ng Kamara ukol sa paggamit nito ng pondo ng mga nakalipas na taon. Isa sa nagpahayag ng kakahandaan sa drug test, si PBA Party List Representative Mix Nograles. Ganito rin ang tugon ni House Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na isa sa mga nagsasabing magpa-psychological assessment si VP Sara kasunod ng mga pahayag dito noong Biyernes.
wala naman pong problema kung mag-undergo kami ng drug test or neuropsychological test kasi ako nga po hindi nga ako mismo umiinom. So, anytime po 'yan, pero ang challenge po is just to testify under oath, answer the questions specifically from the Committee on Good Government. Nauna naman ng nagpa-hair follicle test ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Pulong Duterte noong Agosto, pero handa naman daw siyang gawin ito ulit kung kinakailangan. Hataw Balita ngayon. Ipinagutos na ni DILG Secretary John B. Cremulya sa Philippine National Police o PNP ang pagbuwag sa mga private armed groups. Ikinatuwa ng Commission on Elections o COMELEC ang mandatong ito ni Secretary Remulla at umaasa silang sa tulong ng DILG ay tuluyan ng malalansag ang private armed groups na nagagamit ng ilang kandidato bilang panakot lalo na sa paparating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahalaga na mawala na ang ganitong klase ng grupo na nakapipigil para sa malayang pagboto ng mga Pilipino. Hindi naman po lingid, hindi lang nako-concentrate sa isang area, nationwide. Ang private armed groups, paano natin masasabi na malaya ang pagboto? Yun na nga lang ang karapatan na pantay-pantay ang lahat, tatakutin pa. Hataw Balita ngayon. Bilang bahagi ng transparency measure na ginagawa ng Commission on Elections, ilalabas ng ahensya ngayong araw ang mga pangalan ng mga nominado sa party list group para sa 2025 midterm elections. Ayon sa COMELEC, ang hakbang ay para makilatis ng publiko ang mga nominado ng bawat party list group. Maaari ring questionin ng taong bayan ang kwalifikasyon ng mga ito, kabilang ang kanilang citizenship, nationality at iba pa. Pwede ring masampahan ng kaso, ma-disqualify o makansela ang nominasyon ng sino mang mapapatunayan na nagsisinungaling sa kanilang dokumento. Pwedeng filean ng cancellation of nomination at pwede namin tanggapin yan 5 araw pagkatapos ang publication. Kaya nga sana, para naman hindi natin nasisisi ang COMELEC kung bakit nagiging nominee ito, kung bakit nakatakbo, sana naman ay exercise natin yung kapangyarihan na yan at karapatan natin na mag-question sa kahit na sino. Hataw Balita ngayon. Sa pagdiriwang ng 123rd founding anniversary ng Philippine Coast Guard, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ipinakitang tapang at dedikasyon ng PCG sa pagprotekta at patuloy na pagbabantay sa katubigang sakop ng Pilipinas. Ito'y matapos ang sunod-sunod na pambubuli na naranasan ng ilang barko ng PCG mula sa China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nagpaalala rin ng Pangulo na kailangang tutukan pa ang mga hamon ng climate change at geopolitical tension sa rehiyon. You are the vigilant stewards of peace and order upon our seas, ensuring that the rule of law prevails across our waters. In the face of tension, it is your calm resolve that prevents disputes from turning into conflicts, demonstrating to the world that embracing dialogue and cooperation is the true essence of strength. Hataw Balita ngayon. Magbibigay ng pabuya ang lokal na pamahalaan ng Cebuco, Zamboanga del Norte sa sino mang makapagtuturo sa kinaroroonan ng dinukot na American vlogger na si Elliot Eastman. Ayon kay Police Regional Office 9 Public Information Office Chief Colonel Helen Galvez, may lead na ang pulisya sa mga suspect at sinuyod na nila pati ang kalapit na mga lalawigan para mahanap si Eastman na isa rin dating miyembro ng US Marines. Si Elliot Eastman ay dinukot noong October 17 sa bahay nito sa Cebuco, Zamboanga del Norte at hanggang ngayon ay walang natatanggap na ransom demand ang pamilya nito. Kung makakita ng bangka yung gamit nilang sasakyan, 50,000 ho kung sino makabigay ng information leading to that location. At saka yung 100,000 naman po, directly doon sa magbigay ng leads para sa safety recovery ho ng victim natin. Yes po, meron ho tayong provided na contact number. Yung contact number po ay diretso po ito sa Cebuco Municipal Police Station.
mayroon rin tayong numbers dyan na provide po diretso din po mismo sa mayor. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Civil Aeronautics Board o CAB na mananatili sa Level 4 ang fuel surcharge para sa mga flight sa buwan ng Nobyembre. Sa Level 4, ang surcharge para sa domestic flights ay mula 117 hanggang 342 pesos, habang 385.70 pesos hanggang 2,867.82 pesos ang para sa international flights, depende sa distansya. Ayon sa AirAsia Philippines, ang hindi pagbabago sa surcharge ay maaring makatulong para mapanatili ng interes ng mga tao sa paglalakbay. Hataw Balita ngayon. Bubuo ang Department of Migrant Workers, katuwang ang Senado at House of Representatives ng programa para sa mga matatandang Overseas Filipino Workers o OFWs. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, kailangang paghandaan ng gobyerno ang pagbabalik ng mga OFWs na umalis 2 o 3 dekada na ang nakakaraan. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang DMW sa iba't ibang opisyal upang paghandaan maghanda ng batas na magbibigay suporta sa mga matatandang OFWs. Hataw Balita ngayon. Bumaba sa 43% mula sa 48% noong second quarter ng taon ang mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap, ayon sa Okta Research. Base sa tugon ng Masa Survey, ang 5% ibinaba ay katumbas ng 1.4 milyong Pilipino na hindi na ikinokonsidera ang kanilang sarili bilang mahirap. Nakapagtala rin ng pagbaba sa porsyento ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom. Ayon sa survey, mula sa 16% sa nakalipas na 3 buwan, 11% na lang nakatumbas ng 2.9 milyong Pilipino ang nagsasabing sila ay nakaranas ng involuntary hunger. Ang survey ay ginawa mula August 28 hanggang September 2 sa 1,200 respondents sa buong bansa. Hataw Balita ngayon. Pinalawak ng Department of Agriculture ang rollout ng bakuna laban sa African Swine Fever o ASF sa mga commercial farms sa ilalim ng National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion o INSPIRE program. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, mas mabilis ang rollout sa mga commercial farm dahil sa dami ng alagang baboy kumpara sa maliliit na farm. Para sa mga interesadong commercial farm owners, magsumiti lamang ng letter of intent sa DA Regional Field Office at sundin ang mga kinakailangang pagsusuri bago bakunahan ang mga baboy. Pitong Pilipino na kabilang sa isang grupo ng mga mandurukot sa Thailand ang nahuli ng mga otoridad matapos na ireklamo ng isa sa mga biktima ng mga ito. Ito ang humahataw na balita ni RK Liorca. Hataw Balita ngayon. Arestado ng Tonglo Police ang isang grupo ng mga Pilipinong mandurukot noong Lunes, October 21 sa isang hotel sa Phayatay, Bangkok. Ang 7 suspect ay kinilalang sina Lourdes 61, Ophelia 67, Katrina 35, Annalyn 33, Joy 28, Brian 35 at Alid 45. Ayon sa mga otoridad, ang pagkakaaresto ng mga suspect ay kasunod ng reklamo ng isang South Korean na di umano ay naging biktima ng pandurukot sa Sukhumvit Soi 33 sa Watana District bandang alas 6 ng gabi noong Miyerkules, October 16. Bukod pa rito, ilang reklamo na rin ang natanggap ng mga pulis hinggil sa pagkakasangkot ng hinihinalang grupo ng mga mandurukot na namibiktima ng mga dayuhan sa Sukhumvit Asok Business Area. Sa investigasyon ng Tonglo Police, natukoy ang hotel na pinagtataguan ng mga naarestong suspect sa pamamagitan ng CCTV footage sa naturang lugar na naging daan ng kanilang pagkakahuli. Ang mga arestado ay sinampahan ng kasong nighttime theft na may pataw na 1 hanggang 7 taong pagkakakulong at multang 20,000 to 140,000 baht o humigit kumulang sa 34,000 to 240,000 pesos, dagdag pa ang halaga ng kanilang mga nadukot. Ayon sa Tonglo Police, ito ang kauna-unahang grupo ng mga Pilipinong mandurukot na nahuli sa Bangkok.
Kamakailan ang mga kagayang grupo na naaresto ay mula sa Vietnam, Cambodia, Congo at China. RK Liorca, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Daang frozen waffle products na ibinebenta sa Canada at US ang nirecall matapos matuklasang posibleng kontaminado ang mga ito ng Listeria bacteria sa isang pasilidad sa Ontario, Canada. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Orling Quijano live. Hataw Balita Ngayon. Magandang hapon dyan sa inyo, Aurelina. Paano ba natuklasan ang Listeria contamination dyan sa Ontario facility? Balikan natin si Aurelina Quijano mamaya. Hataw Balita Ngayon. Naglandfall ang Hurricane Oscar sa Cuba bilang Category 1 na bagyo noong linggo October 20, ngunit binaba na ito sa tropical storm status. Bagaman patuloy ang pag-ulan sa Cuba, nananatiling ligtas ang Estados Unidos sa banta ng bagyo. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita Ngayon. Ibinaba ang bagyong Oscar sa tropical storm status matapos itong tumama sa Cuba. Inaasahan na magpapatuloy ang malalakas sa pag-ulan sa Cuba hanggang Martes, October 22, ayon sa National Hurricane Center o NHC. Ayon sa kasalukuyang lagay ng panahon, hindi inaasahang tatama ang bagyo sa Estados Unidos. Sa halip, ito ay tutungo sa Bermuda. Samantala, patuloy ang malalakas sa pag-ulan sa Cuba at Bahamas na maaaring magdulot ng flash flood sa dalawang bansa. Inaasahan na aabot sa 7 hanggang 14 na pulgada ng ulan ang tatama sa silangang bahagi ng Cuba, habang ang ilang lugar ay maaaring makaranas ng hanggang 20 pulgada ng ulan. Inaasahan naman ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa silangang Cuba hanggang sa kalagitnaan ng linggo. Nagdulot din ng matinding problema sa grid ng kuryente sa Cuba ang bagyong Oscar. Nagpahayag ng pagkabahala si John Porter, isang chief meteorologist mula sa AccuWeather, at sinabi niya ang epekto ng bagyong Oscar sa Cuba ay mas lalong pinapalala ng kasalukuyang krisis sa kanilang power grid. Abby Valdez, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mahigit sa 2,000 unionized health workers or mental health workers sa Southern California ang nagwelga laban sa Kaiser Permanente matapos hindi magkasundo sa bagong labor agreement. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita Ngayon. Nagwelga ang mga miyembro ng NUHW o National Union of Healthcare Workers sa labas ng mga pasilidad ng Kaiser sa Los Angeles, San Diego, Anaheim at Fontana. Hinihiling nila ang pagtataas ng sahod, pagbabalik ng mga benepisyo at pensyon at pagdaragdag ng mga kawani. Sinabi ng Union na ang kanilang mga hinihingi ngayon ay katulad lamang ng mga benepisyong ibinigay na ng Kaiser sa karamihan ng kanilang mga empleyado matapos ang 10 linggong welga sa Northern California noong 2022. Ayon kay Josh Garcia, isang psychologist ng Kaiser sa San Diego, kung hindi raw sila magwewelga, patuloy na aalis ang kanilang mga kasamahan at maghihirap ang kanilang mga pasyente sa isang sistemang hindi tumutugon sa kanilang pangangailangan. Isa sa pinakamalaking non-profit healthcare ang Kaiser sa Estados Unidos at kailangan nitong magbigay ng mental health services sa kanilang mga miyembro kahit na may welga. Samantala, ayon sa isang tagapagsalita ng Kaiser, patuloy ang kanilang negosasyon sa Union at idiniin nilang ang NUHW ang nagpapabagal sa mga pag-uusap. Naganap ang welga sa gitna ng inaasahang mabilis na paglalago ng mga trabaho sa larangan ng mental health na 3 beses na mas mabilis kaysa sa karaniwang trabaho sa Estados Unidos, batay sa datos ito ng Bureau of Labor Statistics. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nananawagan ng United Nations Refugee Agency sa pamahalaan ng Indonesia na agarang iligtas ang mahigit sa 100 Rohingya refugees na stranded sa kanlurang baybayin ng bansa
matapos tumakas mula sa panguusig sa Myanmar. Itong humahataw na balita ni Axis Salem. Hataw Balita ngayon. Umapila ang UN sa Indonesia upang sagipin ang isang bangka na puno ng Rohingya refugees. Nakadaong ito humigit kumulang 6 na kilometro mula sa baybay ng Aceh at napalapit ng 1.6 kilometers noong Lunes matapos atake ng relief boat. Nanawagan naman sa mga otoridad si Faisal Rahman, UNHCR Protection Associate ng Indonesia, na agarang isagawa ang pagliligtas sa mga Rohingya refugees at sinabi niyang handa ang UNHCR at mga kasamahan nito na magbigay ng suporta at tulong. Patuloy ang negosasyon sa pagitan ng UN at pamahalaan ng Indonesia para sa agarang paglikas ng mga Rohingya. Hindi kasapi ang Indonesia sa UN Refugee Convention at sinabi nitong hindi sila maaaring pilitin na tumanggap ng refugee mula Myanmar. Dahil dito, nanawagan sila ng mga kalapit bansa na tumulong sa pagsagip sa mga Rohingya na umabot sa kanilang baybayin. Axis Salem, humahataw sa balita ngayon! Daan-daang frozen waffle products na ibinenta sa Canada at US ang nire-recall matapos matuklasang posibleng kontaminado ang mga ito ng Listeria bacteria sa isang pasilidad sa Ontario, Canada. At mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Oraline Quijano live. Hataw Balita ngayon. Oraline, paano natuklasan ang Listeria contamination sa Ontario facility? Sherwin, inanunsyo ng Treehouse Foods manufacturer ang food recall matapos matuklasan ang posibleng contamination sa pamamagitan ng routine testing sa isang pasilidad nito sa Brantford, Ontario. Ayon sa Treehouse Foods, alam din ng Canadian Food Inspection Agency o CFIA ang tungkol sa pagre-recall ng frozen products. Kabilang dito ay ang frozen waffles na no name na ibinenta sa Loblaws at No Frills, Great Value brand ng Walmart na ibinenta sa mga Walmart sa Canada, Selection brand ng Metro na ibinenta sa Metro at Food Basics, at Compliments na ibinenta sa Sobeys, Foodland at Freshco stores. Inalis na ang mga naturang produkto sa shelves ng mga tindahan gaya ng Walmart, Sobeys, Metro at Loblaws. Hinihikayat ng mga tindahan ang mga mamimili na itapon ang mga apektadong produkto o ibalik ito para sa refund. Wala pang naiulat na kaso ng pagkakasakit mula sa mga ni-recall na produkto ayon sa Treehouse Foods. Balik sa'yo, Sherwin. Oo, Oraline, maaaring maitanong sa atin, ano ba yung epekto nitong Listeria infection? Oo, Sherwin, listeriosis yung itinatawag na illness na dulot ng Listeria infection. At ilan sa mga sintomas nito ay ang vomiting, fever, headache, at diarrhea. At while the cases are usually mild, mas naapektuhan or it could be serious among pregnant women, mga newborns, adults over the age of 65, at lalo na sa mga taong may weakened immune systems. Kaya kailangan pa rin talagang mag-ingat, Sherwin. Alright, maraming salamat Oraline Quijano live mula sa Toronto, Canada. Sa pagkukulang. Inuspinde ng Malacanang ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas mula tanghali sa October 31, 2024. Ito ay upang bigyan ng sapat na panahon ang mga uuwi sa kanilang mga probinsya para sa long holiday. Batay sa Memorandum Circular 67 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng mahalagang serbisyo tulad ng kalusugan at pagtugon sa sakuna. Hataw Balita ngayon. Simula pa noong Lunes ng hapon ay itinaas na ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang Red Alert status bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Christina. Ibig sabihin nito, lahat ng personnel ng ahensya ay dapat nakaposisyon at handang tumugon sa kalamidad. Ayon kay NDRRMC spokesperson Director Edgar Posadas, inalerto na nila ang 17 regional offices upang agad na makatugon sa anumang pangangailangan.
Naka-standby na rin ang Philippine Air Force at Philippine Army sa pag-deploy ng kanilang disaster response team. Inatasan ng DILG ang mga local government units na maghanda sa posibleng epekto ng bagyo. Bahagyang lumakas si Tropical Storm Christine habang kumikilos sa silangang bahagi ng bansa. As of 4 a.m., huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 360 km east ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 85 km per hour at bugso na nasa 105 km per hour. Kumikilos ang bagyong Christine pa west-northwest o northwestward sa bilis na 25 km per hour. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa mga lugar ng southern portion ng mainland Cagayan, Isabela, northeastern portion ng Quirino, northeastern portion ng Aurora, Catanduanes, eastern portion ng Camarines Norte, eastern portion ng Camarines Sur, eastern portion ng Albay at eastern portion ng Sorsogon. Ganon din ang northeastern portion ng northern Samar, northern portion ng eastern Samar. Habang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, kasama ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng Quirino, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, kasama rin ang Polillo Island, Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Islands, Oriental Mindoro, Masbate, pati ang Ticao at Burias Islands, Marinduque, Romblon, natitirang bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Calamian Island, Aklan, Capiz, northern portion ng Antique, kasama ang Caluya Island, northern portion ng Iloilo, natitirang bahagi ng eastern at northern Samar, Samar Leyte, Iliran, southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama ang Siargao, Bukas, Grande Group. Ayon sa Pag-asa, maaari pang lumakas ang bagyong Christine at umabot pa sa severe tropical storm bago tumama sa lupa mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Inaasahang babaybayin ni Christine ang Northern Luzon bago lumabas muli sa katubigan sa kanluran ng Ilocos Region bukas ng hapon at gabi at saka lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. Hataw Balita ngayon. Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang malaking bahagi ng bansa dahil sa patuloy na nararanasang malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Christina. Una nang sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa paaralan at trabaho sa gobyerno ngayong araw sa buong Luzon Region. Wala rin pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa Kalibo, Leso, New Washington at Tangalan sa Aklan, Pikit Cotabato, Cebu City, Lapu-Lapu City, General Santos City, buong lalawigan ng Samar at ilang bayan sa Negros Occidental kasama ang Bago, Candoni, Himamaylan, Moises Padilla, Talisay at Victorias. Samantala, suspendido din ang face-to-face classes sa elementary hanggang high school sa Libertad Antique. Hataw Balita ngayon. Kinansela ng mga local airlines ang 18 domestic flights na nakatakda sana ngayong araw. Ito ay dahil sa nararanasang sama ng panahon dulot ng bagyong Christine. Ang mga kanseladong flights ay ang PR 2932 at 2933 Manila to Basco to Manila, PR 2688, 2689 Clark to Basco to Clark, DG 6113, 6114 Manila to Naga to Manila, DG 6117 at 6118 Manila to Naga to Manila, DG 6177, 6178
Manila to Masbate to Manila. 5J 196 at 197 Manila to Kawayan at Manila. 5J 504 at 505 Manila to Tuguegarao to Manila. 5J 506 at 507 Manila to Tuguegarao to Manila. At 5J 821 at 822 Manila to Virac to Manila. Maaari namang magparebook ng kanilang mga flight ang mga pasahero ng Philippine Airlines o PAL sa loob ng 60 days mula sa original flight schedule, habang may 30 days naman para magparebook ang mga pasahero ng Cebu Pacific. Maaari rin silang mag-request ng refund o kaya ay i-convert ang halaga ng kanilang mga ticket bilang voucher o wallet credit. Patuloy na nararanasan ngayon ang malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa, kaya pinapayuhan ng lahat na palaging mag-iingat. Mabot na sa mahigit 400 pamilya ang nasa mga evacuation center sa Quezon Province dahil sa Bagyong Cristina. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ng Quezon Province na may sapat na pagkain sa mga evacuation center upang higit na mahikayat na lumikas sa mga nasa high risk at hazardous area sa probinsya. At mula sa lalawigan ng Quezon, may humahataw na balita si Japet Cablayda live. Hataw Balita ngayon. Japet, malakas pa ba ang nararanasang mga pag-ulan o malakas na hangin diyan sa lalawigan ng Quezon? Amigo, partikular dito sa Lucena City, simula kahapon hanggang ngayong araw, tuloy-tuloy ang medyo may kalakasang pag-ulan. Wala naman tigil, kaya inaasahan nga ang pagtaas ng tubig sa ilang mga lugar, lalo na dito sa southern portion ng Quezon Province. Umabot na sa mahigit 400 o halos 2,000 individual ang nasa evacuation centers dito sa Quezon Province sa tala ng Provincial Risk Reduction and Management Office ng Quezon. Karamihan sa mga ito ay mula sa mga bayan ng Mulanay, Ginyangan, Pumalig, Tagkawayan, San Francisco at San Andres. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, titiyakin nila na may sapat na supply ng pagkain ang mga magtutungo sa mga evacuation centers upang mahikayat ang mga nasa high risk at hazardous area na lumikas at pansamantalang manatili sa mga evacuation centers. May mga naitalang minor na pagbaha sa mga bayan ng San Francisco, Ginyangan at Tagkawayan na patuloy namang minomonitor ng PDRRMO. Wala pa ring supply o nawala na nga ng supply din sa ilang bayan sa Southern Quezon simula pa kahapon. Nakapag-deploy na din ng mga rubber boats ang PDRRMO Quezon sa iba't ibang bayan sakaling kailanganin sa rescue operation. Samantala, ayon sa PDRRMO Quezon, magsasagawa sila ng search and rescue operation sa dalawang naitalang nawawalang mangingisda sa mga bayan ng Buena Vista at San Francisco kapag gumanda ang panahon ngayong araw. At amigo, may mga ilan din tayong mga nakukuhang report na maliliit na pagbaha sa ilang mga lugar dito sa Bondok Peninsula area. Mamaya alamin natin ang sitwasyon naman dito sa Polillo Group of Island at Reyna area, Infanta Real at General Lacar area. Amigo? Oh, magandang balita yun na okay, no? May pagkain, may supply ng pagkain. Pero kamusta naman yung palikuran nila? Usually kasi yan ang ilang mga idinadaing, yung palikuran. Tapos pagka may mga nagkakasakit na ng mga bata, meron ba silang naka-standby na supply ng gamot kung sakali diyan sa mga evacuation center, Japet? Amigo, regarding dito sa pangangailangang medikal, kahapon may mga medic na umiikot na inilalaan ang mga lugar, lalo na yung mga DRRMO. Sa kahapon nga, chinek din natin yung mga na stranded sa Pantalan, may maayos naman silang palikuran at meron din supply ng pagkain. At base na rin sa panuntunan ng mga evacuation centers, talagang merong mga maayos na palikuran. At sa chinek natin kagabi, ay hindi pa naman ganun crowded ang mga evacuation centers dito sa probinsya, amigo.
Okay, patuloy kaming hihingi sa iyo ng update dyan sa Quezon Province. Maraming salamat, Japet Cablayda. Hataw Balita ngayon. Nagpatupad na ng forced evacuation ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Masbate sa lahat ng lokal na pamahalaan sa kanilang nasasakupan kahapon dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan sa probinsya. Nasa mahigit 1,300 pamilya naman ang mananatili sa mga evacuation center. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita ngayon. Inatasan na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Masbate ang lahat ng lokal na DRRM na magsagawa na ng forced evacuation sa mga residenteng nasa low-lying areas at maging sa mga nasa coastal barangay ng isla ng Masbate. Ayon kay PDRRMO Officer Dr. Adonis Dilao, hindi na dapat pang paabuti ng dilim ang pagsasagawa ng forced evacuations dahil sa lubhang mapanganib na panahon. May mga rivers na rin na nag-swell. So, nag-advise na rin kami sa mga DRRMOs na for those settlement areas na adjacent to the river and coastal areas to mag-evacuate na. So, kaya talagang gamitin na ng forced evacuation. Nasa 1,370 pamilya mula sa 46 na barangay ang nananatili ngayon sa mga itinalagang evacuation center. Ayon pa kay Dr. Dilao, halos lahat ng 20 munisipalidad at isang syudad ay nakaranas ng pagbaha dahil sa walang humpay na pag-ulan dala ng bagyong Christina. Marami na tayong mga flooded area. Halos sa lahat ng munisipyo meron na baha because of the amount of rainfall. Kaninang umaga, yellow warning tayo. Tapos this afternoon, nag-orange. Ngayong hapon, red. Red warning. Red. Nakapagtala din ng 13 partial at totally damaged na bahay sa lalawigan. Sa Barangay Syndicate sa bayan ng Aroroy, halos lubog na sa tubig baha ang mga bahay. Sa Barangay Usab, hindi pa rin humuhupa ang tubig baha sa kalsada. Kahapon ng umaga, halos hanggang baywang ang tubig baha sa Barangay Usab at hindi na halos madaanan ng mga motorista na papunta sa bayan ng Aroroy, Milagros, Balod, Baleno at Mandaon. Bahagya naman humupa ang tubig baha nitong bandang hapon pero hindi pa rin makadaan ang mga light vehicles. Gumawa naman ng alternate route ang Department of Public Works and Highways. Naglagay ng mga bakal at kahoy para makadaan mga motorsiklo, tricycle at maliliit na kotse. Marami ng mga nakatambay. Ginawa namin ng paraan para makatawid sila doon sa kabila. Temporary lang yan ang DPWH para makatawid ang mga sasakyan. Naglibot din ang mga kawani ng Masbate Maritime Police at tumulong sa mga guro at prinsipal sa paglilipat sa mataas na lugar ng mga gamit ng eskwelahan dahil inabot na ng hanggang tuhod na baha ang Usab National High School. Inatasan naman ng Philippine Ports Authority ang mga shipping lines na ilagay sa shelter o ligtas na lugar ang mga sasakyang pandagat na nasa Masbate City Port. Busod na rin ang malakas na bugso ng hangin at ulan na dala ng bagyong Christina posibleng masira kung lalakas ang hampas ng alon sa dalampasigan. Jerry Galicia humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Matapos magpatupad kahapon ng forced evacuation ng ilang mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Camarines Norte dahil sa epektong dala ng bagyong Christine, naging pahirapan sa mga rescuers ang pagpapalikas sa mga residente simula kagabi dahil sa taas ng tubig baha. At mula sa Daet, Camarines Norte, may humahataw na balita si Brian Baldarahe live. Hataw Balita Ngayon. Brian, kamusta na ang isinasagawang paglilikas sa ating mga kababayan dyan? Hanggang ngayon ba meron pa rin inililikas sa Brian? Yes, amigo, simula nga kagabi ay tuloy-tuloy ang ginagawang pagpapalikas ng mga otoridad dito sa mga residente, partikular dito sa bayan ng Daet, Camarines Norte. Bukod kasi sa malakas ang ulan at hangin at madilim na lugar, ay lagpas tao na ang tubig baha dito sa nasabing lugar, dahilan para mahirapan ang ating mga rescuers na mapuntahan ng ilan nating mga residente dito.
Amigo, ilan sa nagpahirap din sa mga rescuers ay ang mga residenteng ayaw lumikas dahil hindi nila maiwan ang kanilang mga ari-arian. Ilan sa mga bayan na nagpatupad ng forced evacuation ay ang mga bayan ng Daet, Vinsons, Mercedes, Talisay at Jose Panganiban. Bagamat patuloy pa ang pagkalap ng PDRRMO Cam Norte sa bilang ng mga displaced families, amigo, dito pa lang sa bayan ng Daet at Vinsons, hindi na bababa sa mahigit 1,000 pamilya o katumbas ng 2,000 individual ang dinala na sa mga evacuation centers. Meron kasing pinapakiusapan pa namin at ini-explainan pa namin bago sila pumayag. Meron pumapayag, meron hindi pumapayag. Amigo, sa ating pag-iikot kahapon, problema sa tubig at mga palikuran ang karaniwang idinadaing ng mga displaced family sa mga evacuation center. Ang problema po namin dito ay tubig at saka CR. Na tabo po kami dun sa sa bumba para may panglinis. Sana naman po pag ganitong may kalamidad, palaging ready ang bukas na palagi ang school din na kailangan ng tumawag pang teacher para buksan ang room. Kaugnay nito, amigo, may mga local government unit din na naghahatid na ng pagkain kahapon sa mga displaced families. Nakatakda rin ngayong araw na magbigay ng mga family food packs ang DSWD at provincial government ngayong araw. I have proposed to Regional Director Laurio at least po ay 20,000 initially, 20,000. Pero ang hinihingi ko po is as much as 40,000 food packs. So yun po ang preparation natin. Kahapon, amigo, ilang mga pagbaha din ang naitala sa mga bayan ng Jose Panganiban, Paracale, Labo, Vinsons at Talisay. Sa bidyong ito na ipinadala ni Konsehal Art Andaya, kita ang pagragasa ng tubig sa hagdan ng isang paaralan doon. Ilang mga kabahayan din, amigo, ang nasira kahapon sa Barangay Mampurog, San Lorenzo Ruiz. Ito'y matapos manalasa ang isang ipo-ipo doon. Wala naman naitalang nasaktan sa naturang pangyayari. Bukod dito, may mga spillway din na hindi madaanan sa probinsya bunsod ng pagtaas ng tubig sa mga ilog. Samantala, amigo, nakapagtala din ng mga landslides sa probinsya ng Catanduanes matapos makaranas ng malalakas na pag-ulan dulot nga nitong bagyong Christine. Ilan sa mga naitalang landslide ay sa barangay Pananaogan, Bato, San Andres Bato at Bislig, San Andres. Agad naman nakapagsagawa ng road clearing operation ang provincial government at DBWH sa naturang mga lugar. Wala namang naitalang nasaktan o namatay sa naturang mga insidente. Sa ngayon, amigo, bahagyang humina ang ulan kumpara kagabi, pero yung mga pagbugso ng hangin nananatiling malakas ito. At ayon sa pakikipag-ugnayan natin sa kay Provincial Governor Dong Padilla, kahapon ay passable pa naman itong Maharlika Highway na siyang pangunahing kalsada papunta dito sa bayan ng Daet. At ngayon nga, amigo, ay walang kuryente sa halos sa buong probinsya ng Camarines Norte. Amigo. Oo, Brian, paki-monitor na lang natin yung mga kababayan nating mga nasa evacuation center, lalo na kung tuloy-tuloy pa rin na nadaragdagan yung mga lumilikas, para masubaybayan din kung talaga bang nasusuplayan o nabibigyan sila ng kanilang mga pangangailangan doon, especially yung malinis na tubig at pagkain, at kung meron silang maayos nga na palikuran na sinasabi nga nung na-interview mo kanina. Maraming salamat, Brian Baldarahe mula sa Daet, Camarines Norte. Hataw Balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Juan Kapitulo 5, talatang 29. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay,
at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-23 sa buwan ng Oktubre 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong Wednesday morning, October 23, 2024. Mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.